Magandang araw mga ka-solar. So, share ko lang no, meron pala nag-message sa atin sa Facebook. Hinanap niya talaga ako, isa siya subscriber ko sa YouTube. So, hinanap niya ako sa Facebook kasi nagpapakonsult siya sa akin regarding sa kanyang solar setup na 24 volts na Anern. So, basically, marami siyang tanong tungkol sa kanyang setup, kung tama ba yung ginawa niya, tapos nagpagawa rin siya ng diagram sa akin. So, sa video na to, tatalakayin natin yung setup niya para magka-idea yung iba dyan na gusto mag-build ng 24 volts na setup at kung magkano yung gagastusin. So, meron tayong kumpleto, no? I-discuss natin lahat kung ano yung setup, ano yung mga breaker, yung wiring sizes, tapos kung magkano yung estimated na gastos na magagastos nyo kapag bubuo kayo ng similar na setup na kagaya ng sinet-up ni Sir. So, disclaimer lang, no? Hindi nga pala ako isang electrical engineer o professional na solar installer. Isa po akong professional licensed na science teacher. So, meron akong knowledge regarding sa core fundamental concepts in physics relating to electrical installations. So, nagdi-DIY lang po ako. So, hindi po akong professional installer regarding solar setup. So, ina-apply ko lang po ang aking knowledge sa science, basically sa mga appliances sa pag-install ng solar. So, ganun lang po, disclaimer lang, baka mayroong magsabi na professional tayo na electrical engineer. Hindi po. Teacher po ako. So, sa video na to, again, pag-uusapan natin yung 24 volt setup na Anern na setup ni Sir. Tapos, ginawa natin siya ng complete na diagram para maging guide sa inyo kung gusto nyong i-replica o gawin yung similar na setup kagaya sa kanya. So, ngayon nga pala no, andito tayo sa second floor ng aming garahe. So, andun yung solar setup ko sa likod niyan. So, nasa harap kasi tayo. Andun sa may south ko nilagay ang ating solar setup. So, yan. Keep watching at i-explain natin isa-isa. Tara! At ito na nga mga ka-solar at kagaya ng dati, ginawa natin siya ng PowerPoint presentation para mas klaro yung pagka-present ng mga different na mga parts, yung sizing ng breakers, ng wires, para mas maintindihan nyo at mag-guide kayo kung sakaling i-replica nyo rin at gagawin nyo rin itong klase na 24 volts na DIY na solar setup. So, ito nga pala siya ay 4.2 kW hybrid solar setup, 4.2 kilowatt yung capability ng ating Anern Eco 4200 plus yung battery na gamit natin is 320 amp hour na 1 solar 24 volts live PO4 at 3.1 kilowatt na solar modules. Okay, so let's start. So, yung sinabi nga pala ni Sir sa akin, yung gagamitan niya raw ng mga different na appliances sa bahay nila is yung ref nila, naglalaro yan sa around 125 to 150 watts and rated input power. Inverter siya. Meron din siyang aircon na 1.5 horsepower inverter. Tapos, LED lights sa buong bahay nila. So, around 10 pieces yun. Electric fan, 2 pieces. At different service outlets na 5 pieces. So, yan yung gagamitan niya. So, tara talakayin natin yung ating solar setup para ma-accommodate itong mga appliances na gagamitan ni Sir. So, basically, no, hindi siya mag-full solar setup sa bahay nila. So, parang bali siyang hybrid. Meron lang part sa kanilang bahay na isa solar niya at meron din part na hindi. Kagaya ng sa amin. Meron lang around 80% ng bahay namin ay solar. So, nag-retain pa rin ako ng grid-connected na mga appliances at around 20% lang sa bahay namin. At ito na nga mga ka-solar, ang inverter na gagamitin ni Sir. So, ito yung Anern na hybrid solar inverter na 4.2 kilowatt 24 volt system. So, ito yung Anern Eco 4200. Evo 4200 yung model ng inverter na ito. So, ang kanyang maximum rated output power is 4200 watts at yung nominal DC input voltage ng battery is 24 volts DC. Tapos yung sa MPPT niya naman is meron siyang maximum charging current na 120 amperes. So, maganda rin ito kasi yung meron siyang comms. Pwede mo siyang lagyan ng Wi-Fi module para ma-monitor mo yung progress or yung harvest ng yung inverter, performance ng inverter through sa iyong cellphone kapag meron kang nakabili ka ng Wi-Fi module kasama nito. So, meron din akong Anern na inverter. Ang kagandahan ng Anern is meron siyang protocol. Pwede mo gamitin yung protocol para sa BMS ng yung battery. Pwede siyang gamitan ng pylon na protocol. So, discuss natin yung mga specifications niya ng inverter na ginamit ni Sir. So, ito yung sa Anern Evo 4200. So, maximum rated output niya is 4200 watts. Frequency, pwede siya 50, pwede 60.
So, masiset mo lang ito sa settings ng inverter. Tapos, output voltage naman is 230 volts. Pero ako meron akong Anern na inverter. Actually, pwede mo siya iset between 220, 230, or 240. So, ikaw na bahala. Pwede mo siya ma-set sa settings. Yun ang kagandahan ni Anern kasi pwede mong ma-settings yung output voltage. Pero 230, saktong timpla lang yan sa ating mga appliances. Tapos, yung nominal DC input voltage naman ng ating battery is 24 volts DC. So, itong Anern na Evo 4200 watts na inverter ay meron siyang dalawang AC output. So, yung main niya is may capability na 4,200 watts at maximum. Tapos, yung sub naman is 840 watts hanggang to 2,940 watts. So, bale, design siya para ma-redirect yung load at hindi ma-overload yung isang labasan ng AC output. Pero, in maximum, dapat lang 4.2 kilowatt lang yung maximum na kinukuha mo na kuryente galing sa inverter. So, hindi siya lalagpas dun. So, ito naman yung MPPT SCC specifications niya. Built-in na kasama kasi nga hybrid inverter siya. So, yung maximum array power is 6.2 kilowatt na panel. Pwede mo siya i-series. Tapos, yung nominal PV voltage, so 240. So, for example, if VOC ng iyong panel is around 40 volts. So, kailangan mo ng 6 na panel na naka-series para makabuo ka ng 240 VDC na nominal PV voltage. So, yan yung minimal requirement niya para magamit mo yung inverter. I mean, yung MPPT niya. Tapos, yung maximum PV voltage naman at VOC max is around 500 VDC. So, if meron kang panel na tig 50 VOC, so, kailangan mo lang maximum of 10 yan para makabuo ng 500 VDC. So, maximum charging current is 120 amps. So, nominal DC input voltage is again 24. So, if multiply mo yan, maximum charging current of 120 times 24, makakuha tayo yan ng result na 120 times 24, so 2,880 watts of charging current papunta sa ating battery. So, yan lang yung maximum niya kasi nga 24 volts yung ating sistema. So, ito nga pala yung sinend ni Sir na pictures na binili niya na inverter, no? So, ito yung sa ilalim ng ating Anern. So, as you can see, meron siyang AC in para sa yung hybrid inverter na function. So, meron siyang main out, tapos secondary na out. Basically, dalawa siya na output, no, ng AC output. Tapos, meron siyang RS485 na port para sa kanyang comms. Pwede mo gamitan ng Wi-Fi module o yung protocol para sa iyong BMS papunta sa battery. So, ito yung battery port niya para sa positive negative. Tapos, dito mo naman ilalagay yung PV wires niya. So, basically, isa lang siya, no? Isang slot lang. Ito siya, Evo 4200 na series. Tapos, ito naman yung mga panels, inverter specifications na-discuss na natin kanina sa previous na mga slides. So, ang gagamitin naman ni Sir na mga solar panels, ito yung sinend niya na picture. Ito yung Avcon na solar panel. So, nakalagay na dito ang kanyang mga specifications. So, i-discuss lang natin para ma-zoom in natin. So, ito siya, Avcon T160M72, yung exact PV model. Tapos, yung rated peak power is at 610 watts at standard temperature conditions around 25 degrees Celsius. Tapos, yung maximum system voltage, bali kapag naka-series ito, is maximum of 1,500 volts lang ang dapat maximum kapag siniris mo itong mga ganitong klase ng panels. So, yung maximum voltage na is 45.25 volts. Yung VOC is 54.14 volts. Yung maximum current or IMP is 13.48 amps. Yung short circuit current naman niya is 13.80 amperes. Tapos, yung module efficiency, maganda to, 23.40%. So, mas mataas yung module efficiency niya. Basically, yung efficiency niya sa pag-harvest from solar energy papuntang electrical energy. So, yan yung ibig sabihin ng module efficiency. So, sa solar panel connection naman is meron tayong 5 610 watts na Avcon. So, isi-series niya ni Sir
and a total of 3,050 watts of total PV power in series connection. So, considering that those specifications na nakaseries siya, so add up mo lang yung voltage. So, kapag nakaseries tong 5, ito na yung total na maximum voltage niya, 226.25 volts. Yung open circuit voltage naman niya, VOC, so 270 volts. So, pasok na siya sa 240 VDC nominal PV voltage. Tapos, yung maximum current is 13.48 amps. Stay as is kasi nga series na natin, hindi natin siya pinarallel. Tapos yung ISC also stay as is kasi nga series siya, hindi siya nakaparallel. So kapag nagparallel ka lang, doon mo lang ma-add up yung current at mag-stay the same lang ang iyong voltage. So dito rin sa ating DC-SPD, in-include ko na din siya kasi nga sa previous na mga vlogs natin ay merong mga nagtatanong kung ano ba yung size or yung specifications na DC-SPD na ginagamit natin. So para sa setup na to, kagaya lang to ng ginagamit ko sa aking setup. So, 2P DC 500 volts 60 kA yung specifications ng DC SPD na ginagamit natin. So, sa mga SPD, meron siyang tatlong different na classifications. Meron siyang T1 or T2, or T1 lang or T2. So, ano bang ibig sabihin nito? Kapag T1 or T2, pwede mo siya i-parallel either on the line side or load side ng iyong DC line. Pero kung T1 lang yung nakalagay, sa line side mo lang siya ilalagay. Tapos kapag T2 na type of SPD, sa load side mo lang siya ilalagay. Tapos sa grounding wire na gagamitin natin para sa SPD, the bigger the wire, the better. Kasi nga, electricity always finds the shortest path possible. The path of least resistance. So, kapag mas malaki yung wire na gagamitin mo, mas efficient siya sa pagsasalo ng mga surges. So, mas suggested, best talaga if gauge 10 yung wire na gagamitin nyo for the grounding wire. Or, if meron kayong budget, mas malaki, mas maganda yung size. Okay? So, ito naman sa PVDC breaker na ating gagamitin, since yung panel IMP natin is 13.48 amperes, so i-times mo lang yan ng 1.25, bali 1/4 na allowance, makakuha tayo ng value of 16.85 amperes. So, recommended na breaker size is 16 amperes to 20 amperes. So, ikaw na bahala, baka may plano ka mag-upgrade. So, mas maganda talaga if 20 amperes gagamitin mo kasi nga yung wire na gagamitin mo rin naman is 10 to 12 gauge. So, yung 12 gauge na PV wire, twin core, meron siyang ampacity na 20 amperes. So, pasok lang din yung breaker na gagamitin mo if 20 amperes yung breaker mo kasi 20 amperes lang din naman yung ampacity ng gauge 12 na PV wire. So, hindi pa siya masusunog, magti-trip pa yung breaker mo if ever merong surge of current. Pero, mas maganda talaga if gauge 10 yung gagamitin mo kasi nga, ang ampacity ng gauge 10 is 30 amperes. So, mas lesser ang resistance ng mas malaki na cross-sectional area na wire. So, ito naman para sa inverter to battery na connection, since yung maximum output or draw power is 4,200 watts, so maximum na yan, pinakasagad, on a 24 volts battery system, basically divide mo lang yung output power by the nominal DC voltage, so that gives you 175 amperes of max current draw from the battery. So, yung recommended natin na size sa battery cable is gauge 1 or 50 square millimeter na merong 150 amperes ka ampacity. So, bakit 150 amperes? 175 nga yung maximum current draw from battery. If gagamitan natin ng maximum na output power. So, meron tayong explanation dyan sa next na slide. So, mas maganda talaga if 2/0 na gauge or 70 square millimeter na battery cable or na merong 200 amperes na ampacity. Kasi nga, the bigger the cross-sectional area, mas lesser yung resistance. So, sa next slide, ito na nga. Sa inverter to battery connection, meron kasi itong specification sa battery, no, na ipapakita natin sa sunod na slide. So, yung maximum charging current niya is 100 amperes. At maximum discharge current naman niya is 150 amperes lang din. So, based yan sa BMS na andun sa loob
ng battery na binili ni sir. Kaya nga, nire-recommend natin na ang breaker sizing natin is around 150 to 160 amperes DC MCCB lang. Kasi nga, dahil dito sa ating maximum discharge current of 150 amperes base sa BMS na andun sa ating Life PO4 na battery. So, ito nga pala yung battery na binili ni sir. So, 24 volts na 320 amp hour, 1 solar Powerwall Life PO4 battery. So, ito yung specs niya andun sa gilid ng kanyang battery. Rated capacity, 25.6 volts at 320 amp hour. Tapos, yung charge niya is 100 amperes. Nakikita nyo rin naman. Tapos, maximum discharge is 150 amperes or at 3,800 watts. So, max charge current is 100 amperes lang din. So, dun sa inverter natin, since 120 amperes yung maximum MPPT SCC charging, so, isettings mo lang na up to 100 lang kasi yan lang yung kaya na current na kunin ni MPPT. I mean, ni battery sa BMS niya. So, ito naman sa AC SPD. Ito yung specs. 2P, T2 na type, 275 volts, 20 kA, 40 kA, 1.8 kilovolts. So, again, use gauge 10 na ground wire kasi nga mas malaki ang cross-sectional area, mas better kasi lesser yung resistance niya. Tapos, mas maganda talaga if bus bar yung gagamitin nyo para sa jumper. Kasi pure copper ito eh. Mas lesser din yung resistance niya at mas makapal talaga siya. So, better yung conductivity. Sa AC output naman, kasi nga, dalawang AC output yun, di ba? Isang main at isang sub. So, yung main niya ay meron siyang capability of 4.2 kW, tapos yung sub din naman niya is 2.9 kW. So, based of these parameters, ito yung breaker na gagamitin natin. So, 4,200 watts divided by 220 volts nga output. So, meron tayong maximum current nga 19 amperes para sa may AC main. Pero since wala na naman ako nakikita na AC breaker no na 19 amperes, bihira lang or hindi ko nga alam kung meron ba. 20 amperes na main breaker lang ang gagamitin natin. Tapos dito naman sa sub na breaker, divide mo lang yan, 2.9 divided by 220 volts. So, meron tayong 13.36 amperes na maximum current draw. Pero since sub output lang siya, ibaba lang natin siya up to 10 amperes lang para maximum draw of 2,200 watts para safe. Para hindi siya mag-conflict if ever malaki yung current draw mo sa main which is around 4,200 watts tapos dadagdagan mo pa ng 2,200, i-exceed na yun. So, dapat lang talaga for both the AC1 main at AC2 na sub, total lang talaga sa dalawa na yan is 4.2 kW. So, kaya 10 watts lang ang nilagay natin dito sa ating AC2 na sub. Tapos, yung gagamitin natin na wire dito, since AC part na to, AC side, use 12 gauge THHN na wire. So, meron siyang 20 amperes na ampacity. Pero, mas maganda talaga if 10 gauge na wire. Pero, mas mahal na yun. Pero, okay na yung 12 gauge since maximum of 19 amperes lang din naman yung current draw natin. Hindi na yun masusunog yung wire mo at if ever meron din mga current draw, magti-trip na yung 20 amperes na breaker. So, finally, yung hinihintay ng iba, ito yung diagram na ginawa ko para kay sir. So, first, ito yung 5 na panels niya, no, na Avcon. Naka-series yan. So, basically, series connection is, ko-connect mo lang yung positive to negative niya hanggang sa makonect yung 5. So, suggested ko na wire dito sa kanya is 10 gauge PV wire. Pero okay na rin yung 12 gauge na merong 20 ampacity. Para nga, mas lesser yung resistance kung 10. Pero okay na yung 12, actually. Tapos, ito yung connection niya, no? Nakakonect siya dito sa ating DC MCB na 20 amperes. Yung consider na natin yung pinaka-maximum na ceiling. Tapos, nakaparallel yan dito sa ating SPD. So, binigay ko na yung specs ng SPD kanina. Tapos, mula dito sa ating 20 amperes na DC MCB, nakakonekta ito sa PV slot ng ating Anern Inverter. So, dito banda. Kikita nyo naman kung nasusundan nyo yung arrow, no? Dito banda. So,
Since feeder wire ito, I suggest na 10 gauge yung gamitin. Pero again, okay lang din yung 12 gauge na wire. Tapos, dito naman sa ating Anern Inverter, ito yung AC in natin. Input. Bale, yung sa hybrid na function niya. Bale, ito dito yung banda, yung lalagyan ng grid power. So, 20 amperes lang din yung ating ginagamit na breaker. Tapos, naka-SPD na 12 gauge yung THHN wire gamit natin. Connected dun sa grid. Tapos, dito naman sa ating battery, suggested talaga is 2 gauge, 20 gauge na wire. Tapos, dapat 150 lang to. 150 amperes na breaker. So, nalagay ko no is 200. So, okay lang to 150 to 200. Pero, maximum ng BMS niya is 150 lang. So, ganyan. Tapos, since meron siyang dalawa na AC output, so, itong sa AC main niya, 12 gauge na THHN, tapos 20 amperes ang main breaker dito. Tapos, dito naman sa kabila, sa AC2, na sub output for AC is 10 amperes lang. So, ito nga pala yung specific na diagram din para sa AC wiring niya. So, for the main, merong maximum of 4,200 watts. So, din-divide lang natin to sa different na mga loads niya. So, 20 amperes na main, tapos nakakonect sa wattmeter para for monitoring ng ating mga consumption or load sa bahay. Tapos, yung aircon niya na 1.5 horsepower is ginamitan na natin na around 15 to 20 amperes na breaker. Kasi nga, 1.5 horsepower siya. So, if 1.5 times magsa-surge yan sa startup to up to 3 times, so, meron pa kayong headroom para ma-allow yung pag-surge ng aircon. Okay lang din naman yung 20 amperes kasi yung wire natin is 12 gauge na merong 20 amps nga ampacity. So, hindi pa siya delikado for fire hazard, no? If ever meron siyang mga surges of current. Magti-trip lang din yung breaker, if ever. Tapos yung ref, meron siyang dedicated na breaker, 10 amps lang. Tapos yung mga service outlets nila, 15 amperes. Tapos gagamitan natin din siya ng COM bus bar para sa pag-parallel ng ating mga breaker. So, pangalawa, ito yung AC2 sub output niya na merong maximum na power of 2.9 kilowatts. So, yung gagamitin natin na main dito is 10 amperes. Tapos yung wire, pwede na tong 14 gauge kasi yung 14 gauge na wire is merong ampacity na 15 amperes. So, since 10 lang yung ating main breaker, so okay na yung 15 din na yan magiging fire hazard. Tapos, gamit lang tayo ng 6 amperes na breaker para sa mga ilaw nila. So, 10 LED. Kahit pa nga tig 10 watts yung kada LED is enough pa rin itong 6 amperes. Tapos, 6 amperes para sa kanyang dalawang electric fan. So, again, gagamit tayo ng COM bus bar para sa pagparallel dito. Okay, so yun na yun guys regarding sa connection and whole discussion regarding sa 24 volts na Anern setup na ni Sir na nagpa-consult sa atin at napagawa ng diagram. So, for the last question, magkano ba ang expected na gastos nito? So, just a heads up, ang pinakamahal na part ng isang solar setup ay ang battery talaga. So, ang battery talaga ang around 2 times the cost of your panels. So, eto, price reveal. Costing. So, itong costing na ginawa ko is estimate lang to ha sa current market prices based sa aking research na mga individual components na binigay or pinakita ni Sir sa atin. So, itong Anern na Eco 4,200 na hybrid inverter, naglalaro sa ang presyo niya from 15 to 18,000 dun sa Lazada. So, kung dadagdagan mo yan pa ng Wi-Fi module for comms monitoring, around 16 to 17 siguro yung presyo. Pero pinaka-ceiling niya, nakita ko ng presyo is around 18,000. Kasama na yung Wi-Fi module. So, yung battery din naman niya is 1 solar, 24 volts, 320 amp hour, live PO4. Current market price is around 50 to 60,000. Pero, possible na mas mahal pa to sa ibang reseller. Pero, based sa market research ko, 60,000 yung pinakamahal na nakita ko as for now. Tapos, yung Avcon na 610 watts na
photovoltaic cells or yung solar panels niya, 5 piraso, ang mga 600 watts na mga solar panels, naglalaro yung pressure yan ngayon sa current market at around 6,200 pesos each. So, times 5, meron kang 31,000 for the solar panels. At lastly, para sa ating electrical wiring and breaker, both sa AC at DC part, kasama na yung mga distribution boxes, yung mga SPD. So, estimate na lang natin na around 10 to 15,000 yung magagamit niya na pera or yung magagastos para sa electrical wiring. So, considering all of these expenses or cost or estimated range value, so ito yung total na magagastos sa ganitong setup. So, it's around 124,000 PHP. So, yun guys, kailangan mo kailangan mo ng 124,000 para makabuo ng ganitong klase na 24 volt setup. Pero if di kaya ng budget, pwede mo naman din to babaan ang battery. Kung dito ginamit ni Sir is 320 ampere, pwede ka lang gumamit ng 200 ampere para mas less yung cost. So around 35,000 yung 200 ampere na 24 volts. Okay? So I think that's it. Tapos mention ko lang guys na if meron sa inyo na gusto mag-consult or magpagawa ng diagram, feel free to message me sa Facebook. So, yung Facebook ko, account ko is same lang ng name ng aking channel. So, meron lang tayong konting fee kapag magpapagawa ka ng diagram, pero magpapakonsult ka lang, okay, it's totally free lang. So, again nga, ito yung kabuuan ng 24 volts Anern na setup ni Sir. Di ko na lang i-mention ang pangalan for privacy, no? So, pwede mo tong i-duplicate or pwede mo itong gayahin para maging guide sa inyo sa mga interesado na magbuo ng 24 volts na solar setup. So, yun lang guys, and I'll see you on the next video.